Hello Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Sarah PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 9 to 15. So Capricorn, kunin mo lang yung mga resonate kaha and leave the rest. Yung pong iba impormasyon, hayaan mo na yun. Para sa ibang Capricorns yun, kaya relax ka lang, enjoy our reading for today, and use your intuition para magamit mo yan at malaman mo yung akmang messages na kaloob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Capricorn, thank you again for all of your donations po ha, at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa iyong generosity and kindness po every time na meron tayong reading dito sa James Tarot PH for Capricorns. So thank you po ulit for not skipping the ads. So Capricorn, ano naghihintay sa inyo ngayon June 9 to 15? Inhale and exhale. At the center of your reading you have, wow, the two of cups. Lovely. In the area of what you want, you have the 5 of pentacles. In the area of what you need, you have the Sun card. Wow, happiness, congratulations. In the area of what's affecting your current energy, you have the 2 of wands. In the area of your near future, wow, 9 of pentacles, financial stability, financial freedom, enjoying what you have, enjoying the fruit of your labor, heaven on earth. Pag-usapan natin yan later. In the area of your challenge this week, you have the King of Wands. In the area of your fortune, meron kang, wow, 5 of swords. Congratulations. 5-5 is all about change. May change yung mangyayari sa iyo this week. Congratulations. In the area of your divine advice, meron kang 7 of pentacles. Good news. At ang outcome mo, na hindi pa natin alam kung ano ito, di ko rin sisilipin, alamin natin mamaya, sabay-sabay natin buksan kung ano ang magiging outcome mo sa June 15 moving forward, okay? So bago natin basahin detalyado ang bawat cards, ano muna yung nasa background mo this week? Ano yung lingering energy, lingering na frequency na magagamit mo this week para magtagumpay ka o makuha mo yung mga bagay na gusto mo this week, okay? You have, wow, 6 of Wands victory card. You have the enormous chance, Capricorn, enormous possibility, probability, and energy na magtagumpay ka sa bagay na ginagawa mo this week. This is a week of winning for you, okay? Winning moment mo ito. Kaya ilaban mo yung gagawin mo. Huwag ka mahiya. I'm hearing na parang ikaw yung nasa spotlight this week, Capricorn. Siguro meron kang project o kaya sa opisina, sa trabaho, ikaw yung parang magiging punong abala sa gagawin mo. O kaya meron kang sisimulan this week na nangangailangan sa'yo ng deep research, deep effort, at talaga namang pakinabangan mo yan. Magkakaroon ng magandang bunga ito. And everybody in your circle is congratulating you and talagang bibilib kasi napagtagumpayan mo yung isang bagay. Whether kahit licensure exam ito, o kaya board exam, o kaya parang isang task, isang assignment, isang endeavor this week at talaga namang matutuwa ka sa sarili mo because kakayanin mo. I'm seeing you parang na-enjoy mo yung proseso. Ramdam ko yung energy of enjoyment in your part. And now parang you're focusing na lang on the goal, focusing na lang na matapos to, focusing na makuha mo yung matamis sa bunga nito at mapakinabangan mo siya. And you're gonna revel with the congratulatory o kaya pagpapalakpak sa'yo ng mga tao sa paligid mo because you're on the spotlight and your voice, your talent, your skills will be heard, will be seen. Okay, Capricorn, napakaganda. Napakagandang background energy mo in your reading for the week. So, ilan ang your major arcana sa lumabas na cards mo this week? You only have 1 major arcana, Sun card. Wow, this is really huge. Really big para sa'yo, Capricorn. A major arcana appearing in your card telling you na this week you'll have happiness, joy, freedom. Sabi rin dito, parang tinatawag din ng spirit guides mo to be playful this time, Capricorn. This week, be playful. Just enjoy the game. Enjoy the process. Huwag ka daw matakot. Isugod mo, ilaban mo. Parang sky is the limit. Parang huwag mo daw pigilan ang sarili mo kasi masyado mong ginajudge ang sarili mo. O ginajudge mo rin yung sitwasyon, yung goal, yung outcome, yung proseso. So ngayon parang i-enjoy mo lang siya and be parang childlike this time. Katulad ng mga bata tayo na parang we're just enjoying things. Hindi natin masyadong dinidibdib o hindi natin masyadong iniisip kung ano yung ginagawa natin. Especially ikaw, Capricorn, napakaseryoso mo din minsan, di ba? So ngayon, time for you to really just relax and enjoy the process and you will succeed, okay? So pag-usapan natin in detail mode, kada cards yan. So ano yung nasa center mo?
core energy mo this week. Ito yung core, sabihin, ito yung malawak ang enerhiya for the whole week at ito yung background niya. You have the Two of Cups. Two of Cups is telling you na parang there will be a time for you this week to have a soulmate match. Okay? Kung love life man ito, for some Capricorns dyan, ibigay ko na sa Capricorn singles or Capricorn na may love life ang kanilang iniisip for this week na parang swak kayo ng partner with this week. Parang meron kayo matibay na ugnayan at successful yun sa inyo. Parang napaka-victorious yung part na parang okay kayo, lahat ng gagawin nyo, hindi kayo masyadong nagtatalo. Parang everything you want to do, accepted niya at ganun ka din. Parang may ugnayan kayo ngayon na mas solid. Ano? For Capricorn singles naman dyan na parang eto yung time para makamit ng right person or someone na potentially will be your soulmate or talaga namang kadikit mo o ka-vibes mo, talaga namang makikita mo yung sarili mo sa kanya at ganoon din siya and then boom, tagang perfect fit kayo. But for some, kung hindi naman kayo naghahanap ng love life this week, nakikita ko dito na you will have that contract. Capricorn, this week, contract given to you, assigned to you. Parang yes, ito na, Capricorn, tanggap ka na. Kung ito man po ay client-based na job, ayan na, pipirmahan na ng kliyente yung kontrata, magbebenta mo na yung property, whether condo, house, or kotse. Ngayon, parang makakabenta ka na lagpas sa kota mo. For some, ito na, mabibili mo na yung bahay, mabibili mo na yung lupa. There will be, like I've said, a contract appearing in your life na kailangan mong pirmahan. And ito ay parang agreement ito negotiation, ending in your favor. Talaga namang makukuha mo yung beautiful result of this talagang agreement o ugnayan and you'll be very, very happy because talaga namang successful ang naging negotiation mo sa kontrata na ito. For some, you are really aligned with your higher self this week. Talagang kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng higher self mo, ikaw to. Iisang tao lang ito, itong card na ito. At ikaw to sa langit. Yung higher self mo, gusto niyang ipagawa sa iyo yung bagay na talagang nakatadhana mong gawin. At ikaw naman, nararamdaman mo yung frequency na yan this week. Mararamdaman mo na parang, teka, gusto kong gawin to, gusto kong harapin to, kahit na parang hirap na hirap ka, gagawin mo pa rin. Kasi naniniwala ka sa promise ng ginagawa mo. Parang may tawag ang damdamin mo, may urge sa iyo na gawin talaga siya. And yun yung topic sa iyo ng higher self mo na parang, uy, ito yung dapat mong gawin, ikaw naman ginagawa mo. So, yung plano sa iyo sa langit at yung ginagawa mo sa lupa ay talagang match na match and you're gonna be victorious on this. Okay, Capricorn? Two of Cups being clarified by wow, the Hierophant. Yes, talaga naman napakalapit mo sa iyong spiritual power. I'm seeing here na Capricorn, kaakibat ng bagong kontrata na ito o bagong papasukin mo, whether ito man ay relasyon, kung may darating nga talaga for you, Capricorn singles na bagong love life, talagang soulmate match, o kaya kung sa inyo, Capricorn, na talagang may karelasyon na ngayon, solid na yung relasyon ninyo, magiging maayos kayo this week. And for some, kung talagang trabaho, sa trabaho area, kontrata, talagang makikita ko dito, commitment ang iyong kailangan. Sa lahat sa inyo, Capricorn single, Capricorn na may love life, Capricorn na naghahanap ng trabaho o makakakuha ng trabaho this week, kailangan talaga ng commitment in your part because Hierophant is a card of commitment. So, make sure na ilalaan mo pa rin kahit na napa-oo mo na kasi karaniwan sa atin, kapag napa-oo na natin o nakuha na natin yung matawis sa bunga ng bagay na pinaghirapan natin, parang lalay-lay ba yung performance? Parang, okay, kampante ka na, nakuha mo na eh. Pero you have to realize and understand in order for you to keep the blessing running and to keep the fire alive, kailangan mong commitment. Parindigan mo yan at kailangan araw-araw same consistent performance, same consistent effort from your part, Capricorn, this week. Okay? Commitment in the things na talaga namang pa-perfect fit mo this week, okay? In the area of what you want, you have the Five of Pentacles here. Gusto mo na makaabante sa buhay. Gusto mo na makaalis dito sa kumunoy o sa kahirapan. Medyo may financial struggle ka ba ngayon, Capricorn? Malungkot ka ba? Mag-isa ka ba? Feeling mo walang tumutulong sa'yo? Feeling mo walang someone out there to guide you, to help you, to give you assistance? Parang feeling mo you're left out of the cold. Ngayon parang sobrang baba ng pakiramdam mo o sobrang hirap, meron sa inyo, may sakit na ngayon and you want to have a solution to your problem, kaya nilalaban mo talaga tong kontrata na ito and now it's here, the agreement is here, may darating na taong tutulong sa'yo kung love life ba nito, kung mag-isa ka, feeling mo you want someone as a companion, ito na siya, paparating na. But for some talaga naman, it is a solid contract, solid negotiation na mag-aalis sa'yo sa Five of Pentacles here. I'm hearing na parang ang tagal-tagal mo tong ginugol,
ang tagal-tagal mo tong ginawa, ano, ang tagal-tagal mo tong binusisi, pinaghirapan mo ito kaya ramdam ko yung hirap, pagod, sleepless nights, and talagang burnout ka na din at kulang ka na rin sa enerhiya ngayon because kulang ka na sa tulog. So ngayon parang nakita ko na unti-unti na to magbabago, Capricorn, okay? Kadikit niya si Sun eh. At nakita ko talaga dito na you're gonna be on a better side of life moving forward, okay? The Five of Pentacles being clarified by the Ace of Cups. Yes, you want something talaga to arrive sa buhay mo ngayon, ano, bagong love life ito, bagong tao, bagong pag-ibig na talagang mapupuno yung puso, parang yes God, meron na ulit taong dumating sa buhay ko for me. For some, bagong trabaho talagang inaasahan mo with the Two of Cups here, talagang bagong trabaho, bagong opportunity, success talaga ito. It will give you away from the Five of Pentacles sa parang struggle, financial struggle, kahirapan, pagod, kumunoy, ano, at babangon ka talaga. Nakita ko dito na may inaasahan kang papasok sa buhay mo this week that parang sabi mo, God, ito na lang talaga hinihintay ko. Please, ibigay mo na because alam ko makakabangon na ako once makuha ko ito. So, congratulations, Capricorn. Nakita ko talaga ng paparating na to bagay na hinahanap mo at hinihintay mo because ito siya, oh, in your background. The victory is yours this week, okay? In the area of what you need, you have the Sun card. You just need to enjoy. Okay? Plain and simple, Capricorn. You need to enjoy, you need to be playful, you need to have fun. Okay? Marami kang gugugulin ngayong linggong ito, especially sa pag-abot ng kontrata, pag-abot ng agreement or negotiation or something in your love life na parang makikita mo na yung perfect fit. Pero may takot at alinlangan sa'yo because parang nasanay ka doon sa proseso ng pag-abot sa pangarap. Alam mo yun, may ganong term eh. I don't remember lang yung right term. Pero may mga tao daw na kapag nakamit na nila yung tagumpay, yung goal nila, hindi nila alam kung anong gagawin nila because for a very long time, ang pinag-ubusan nila ng oras at panahon at pagod, yung pag-akyat doon sa tagumpay, pagkuha doon sa goal. Pero once nakuha na nila yung goal, mas exciting pala yung proseso kaysa sa mismong goal. May ganong term eh, nakalimutan ko lang. Pero I don't know if it's a Japanese term or a Brazilian term na parang mas matamis pala yung mas exciting pala yung proseso more than the goal, the actual goal itself. So sinasabi sa yung spirit guides na dapat hindi ka ganun. Dapat ngayon just be happy. Just enjoy the process. Do whatever you can and take one step at a time kung nahihirapan ka talaga. Pero keep in mind and keep in your heart the promise of victory. Parang, magkatagumpay din ako dito, kailangan ko itong tiyagain. Pero at the same time, huwag ka masyadong seryoso. Huwag masyadong bugbugin ang sarili mo sa proseso. Don't put added pressure to yourself. Kaya mo yan, maabot mo yan paunti-unti lang. And have fun. Have fun. Ito yung pagkakataon na maging positive ka and maging maligaya ka for a change, di ba? The Sun cards being clarified by the Page of Swords. Yes, like I said kanina, be childlike. Tingnan mo naman si dalawang cards na ito na nagpapakita ng dalawang bata. Ibig sabihin ngayon, pagtuunan mo ng pansin yung kaligayahan at saka just be playful. You know, some things in life, you don't need to be hard on yourself o hindi mo kailangan laging dibdibin yung mga bagay-bagay. Ngayon parang go lang, laban lang. Stay curious, fight, continue pa rin sa mga bagay na gusto mong gawin this week habang nag-enjoy ka, habang dinadanas mo yung parang bata ka ulit, yung walang alinlangan, kilos, excited, masaya, laban. Kasabay daw nun ay pag-alam din sa katotohanan ng mga bagay-bagay, Capricorn. Okay? Dapat hindi minamask ng kaligayahan yung katotohanan. Halimbawa, masyado ka nag-enjoy sa proseso and then hindi mo na masyado inisip yung mga dapat buhisiin, yun yung mga katotohanan na dapat buhisiin at dapat aksyonan. So make sure, kahit nag-enjoy ka ha at binubusisi mo pa rin, there are time to be happy and time to be really parang, uy, teka, kailangan ko na ito aksyonan, kailangan ko na ito buhisiin. Tama na muna sa hayahay, tama na muna sa kaligayahan. Okay? So make sure balance sa buhay mo this week. Have fun and then buhisiin ng tama. Because nakita ko dito, Capricorn, is that there will be information coming to you this week. Information na magagamit mo as a truth because the Sun card is all about finding the truth, eliminating the whole situation. Parang magkakaroon ka ng malaking liwanag sa isang bagay, enlightenment, and that enlightenment will give you the information that you need this week. Parang, okay. Halimbawa, may inaasikaso kang pwesto sa palengke, bibilin mo na yung pwesto, rerentahan mo na, magbebenta ka halimbawa ng isda, ganyan. Halimbawa lang ito ha, bilang analogy lang dito. So, kailangan eliminated ka
ng katotohanan about sa pagbebenta ng isda sa palengke, yung posisyon, yung paano kikita ka ng mas malaki, ano ba yung mga mabebentang uri ng isda, yung mga ganong katotohanan at impormasyon ang magagamit mo moving forward, okay? Kapag alam mo na yung mga impormasyon na yon, yung katotohanan na yon sa endeavor na gagawin mo, doon ka na mag-i-start maging playful naman. Maging para okay, alam ko na yung gagawin ko, alam ko na yung mga katotohanan sa gagawin ko ito, yung the truth and the information I need, okay na, settled na. So maging enjoyable ka naman this time. I-enjoy mo na yung proseso, i-enjoy mo na yung gagawin mo, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Wands. 2-2 para to, nakita ko ngayon ko lang napansin. 2-2, you're aligned. Aligned ka sa higher self mo. Like I said kanina, 2-2, you're on the right direction. You're aligned with your higher self. Kung ano plano nila sa above, sa heaven, yun ang ginagawa mo sa lupa. So congratulations. 2 of Wands is you getting out of your comfort zone. Ngayon, pinipili mo nang kumawala sa yung nakasanayan, sa yung mundo, sa sarili mong mundo. Ngayon, handa ka na humakbang. Entering a new era of your life. At ito'y nangangailangan ng risk, nangangailangan ng tapang, ng sigasig, ng effort in your part. Kailangan dito malinaw sa isip mo yung mga gagawin mo ahead, okay? Because with the Two of Wands, here mo nakatingin siya sa globo at malinaw sa kanya yung i-conquer niya. Yung pupuntahan niya, yung gagawin niya, malinaw sa kanya yun. So dapat ganun ka rin, Capricorn. Ngayon, dapat malinaw sa'yo yung plano mo. Ano yung dapat decisive ka daw ngayon. Hindi pwedeng pag binigay sa'yo yung problema, ay paano kaya to? Ang tagal-tagal mo mag-decide. Dapat daw, pag may binigay sa'yo yung problema o may lumantad sa'yo na parang dapat pagdesisyonan, upuan mo agad yan, and you have to have a clear mind in order for you to make a clear decision. Okay? Conquer ka na, paabante ka na, and ngayon nakita ko na hindi ka nagkakasya sa mga bagay na meron ka lang. Handa ka ng mag-level up, handa ka na mag-expand. Okay? So, congratulations. I'm also seeing someone traveling. So, meron ba magka-travel sa inyo this week because the contract or the new job requires travel. So, congratulations po sa inyo. This week, baka may travel ka, may pagbiyahe ka this week. Okay? The Two of Wands being clarified by the Nine of Cups. Wow! So Capricorn, kung lagi po kayo nanonood sa channel ko, alam mo na kapag lumabas si Nine of Cups, this is a confirmation that you have to make a wish because Nine of Cups is a wish fulfillment card. So pwede ka na pumikit ngayon, mag-meditate ka and make a wish because your spirit guides are just around you, feeling your energy and feeling your frequency. At kapag nalaman nila yung gusto mong i-wish, mabilis nilang mapaparating yan sa heaven at matutupad yan agad-agad. Okay? So ngayon, kung gusto mong i-pause ang video, gawin mo rin so that wish ka na mas mahaba, okay? Because Nine of Cups is a wish fulfillment card. Nakita ko rito na you are ready now to fight and get all of your wishes come true. Handa ka na lumaban to get out of your comfort zone and be fulfilled. Be contented, be satisfied sa buhay. Ngayon, parang hindi ka na kasi masaya sa nakasanayan mo na yun, no, Capricorn? Hindi ka na maligaya sa kung anong meron ka. Kaya ngayon, handa ka na humakbang, handa ka na lumaban, handa ka na umabante. So, congratulations. A wish fulfillment is here for you. Especially naman, tinan mo, talon tayo sa near future. Napakaganda. 9 of Pentacles telling you you are now having heaven on earth. Wow. Because you are aligned with your higher self. Aligned ka sa gusto nila ipagawa sa'yo from heaven to earth. Ngayon, talaga namang you're living a heaven on earth. Okay? So, lahat ng pinaghirapan mo in the near future, i-rip mo yan, makapakinabangan mo. Meron ka ng bagong TV. Pumiyok pa ako. Meron ka ng bagong TV, bagong kotse. Sorry naman, pumiyok ako. Meron ka bagong TV, bagong kotse, bagong bahay. Parang nakita ko dito kung ano man ang pangarap mong bilhin in the near future. Talaga mag-enjoy ka dito. Makukuha mo siya. At tinan mo naman siya, hayahay siya. Enjoying everything that she has. Tinan mo sa likod niya, may grapes. Yung mga grapes na yan, ang tagal patubuin yan sa tarot cards. In anything in tarot, if you've seen grapes, ito yung card of prosperity, card of hard work paying off. Okay? So siya, tinanim niya yung mga grapes na yan at napatubo niya lahat. Talaga namang yumayabong, ang daming-daming bunga, di ba? So ibig sabihin, yung pinaghirapan mo, nagagamit mo siya, na-enjoy mo siya. So, ganun ka in the near future, Capricorn. Kung nag-ipon ka ng malaking pera, ngayon, in the near future, nakita ko makakabili ka na ng bahay, makakabili ka na ng gamit, makakabili ka na ng mga bagay na dati, minimithi mo lang, o childhood wishes mo lang. Ngayon, you're living your life of abundance, of luxury. Ngayon, so nakita ko sa'yo that you're gonna be an empowered and talaga namang napakasayang buhay. So, congratulations, Capricorn. Okay? 9 of Pentacles being clarified by the Knight of Swords. Yes, Knight of Swords is a card of good news. Nakita ko rito na pasok ng pasok yung pera, pasok na pasok yung swerte sa buhay mo. And ikaw, kailangan
ang kaakibat ng pag-enjoy ha, pagkaakibat ng pag-enjoy sa mga bagay na meron ka, dapat panghawakan mo din yung lumalabas at pumapasok, okay? Think for your expenses. Hindi pwedeng gasta lang ng gasta, Capricorn. Hindi pwedeng gastos lang ng gastos. Always take note and take control of your spendings, okay? Ba kasi masyado ka nag-enjoy, tapos gawa ka lang ng gawa, desisyon ka lang ng desisyon, ito yung bibilin ko, ito yung gusto ko, ganyan. So, yes, like I've said, you'll be in a life of luxury, financial freedom, and talagang independence. Nakita ko dito na meron kang sariling pera, kaya independent ka na, hindi ka naasa sa ibang tao. Pero at the same time, kaakibat nun, realidad din, Capricorn. Panghawakan mo rin yung meron ka. Hindi pwedeng bigay lang ng bigay o kaya gastos lang ng gastos, okay? Make a smart move when it comes to your expenses para maparatili mo siya sa buhay mo in the near future. Okay, Capricorn? In the area of your challenge this week, you have the King of Wands. King of Wands telling you, continue to have the vision of the future, okay? Especially here na meron kang magkakaroon ka ng trabaho o magkakaroon ka ng kontrata or agreement with someone, kailangan mapanatili mo pa rin yung vision mo. Continue fighting for mga goals mo, visions mo, dreams mo. Hindi ka pwedeng panghinaan ng loob, especially now that you're entering a new life, entering a new workplace, entering a new era. Whether sa love life mo yan o sa trabaho o sa negosyo o sa pangarap mo, nakita ko dito na baka panghinaan ka na loob because bagong buhay nga kasi ito, victorious ka dito, pero parang feeling mo, I'm hearing kasi parang may pressure o parang you need to keep up, you need to work on it, yung parang kailangan mo talagang laban, so good, ganyan. So parang ito, nagbibigay sa'yo ng added pressure. So wag ka daw papalin lang sa pressure at saka wag kang papagapos doon sa parang kailangan ko laging 100%. Kailangan ko lagi 200%. Kailangan lagi I'm at the top of my game. Ganyan. So ngayon, panghawakan mo lang yung kaya mo and always mong daw tututukan yung strength mo more than your weaknesses, Capricorn, this week. Kakayanin mo naman eh. Kakayanin mo naman. Lagi ka daw lumingon sa nakaraan, Capricorn. Okay? Lagi ka lumingon sa nakaraan para alam mo kung saan ka nang galing. Para alam mo, ay hindi na ako babalik doon. Ay hindi ko na dadaanan yun. Kaya ngayon, panghawakan mo yung sitwasyon mo ngayon para hindi mo ma-take for granted yung current situation at saka yung patutunguhan mo, okay? Learn to always look back and see kung gaano nakalayo yung narating mo. Because I'm hearing na parang this time around masyado kang overwhelmed with the success, overwhelmed with what's happening sa nakuha mong good news. So parang at some point mawawala ka sa focus. Okay, Capricorn? So, dapat lagi kang lumilingon, nakita mo kung nasaan ka na, kung ano na yung naabot mo, saan ka na nakarating. Because that will give you the humbleness and also the focus that you need para lumaban at ituloy yung mga plano mo sa buhay. Okay? Huwag ka panghinaan ng loob. Kaya mo yan. Ilaban mo lang. The King of Wands being clarified by the Moon card. Yes. Like I've said, pagkakuha ng tagumpay, pagkakuha ng kontrata or good news sa buhay mo na talaga namang soul matching ito, talagang swak na swak para sa'yo this week, nakuha mo na yung bagay na minimithi mo, talagang magkakaroon ka ng mga parang alinlangan or out of focus moment. Parang, anong gagawin ko na? Nandito na ako, naabot ko na tong gusto kong gawin. Ano nang next? Yan. So marami ka ring mga questions, marami ka ring alinlangan, marami ka ring mga unsure things, hindi mo alam ang gagawin. So okay lang yan. Daanan mo lang. Sometimes you don't need to know everything o hindi mo kailangan lahat alam. Okay? In order for you to move forward. Pakiramdaman mo lang. Use your intuition, use your skills, use yung mga experiences mo in the past para panghawakan mo yon at makaabante ka pa rin kahit napakalabo o napakadilim o napaka-unsure ng mga bagay-bagay. Okay? Tinetest ka lang ng kapalaran mo. Tinetest ka lang ng universe. Ano yung kaya mong gawin at times of difficulty? Kaya panghawakan ng visions, be the leader of your life, ikaw mismo ang umaksyon, ikaw mismo ang lumaban, ikaw mismo ang gumalaw. Okay, Capricorn? Hindi mo to pwedeng iasa sa iba, ikaw mismo ang kikilos. And look back, like ko sinasabi, look back because your past experiences, your past endeavor, your past mistakes will be your guidepost, will be your tent pole na para, okay, pinagdaanan ko na to noon, okay na, alam ko na gagawin ko ngayon. Kahit mahirap, kahit magulo, gagawin ko to because alam ko na to, naramdaman mo na ito yung pinagdaanan mo dati. So alam mo na yung magiging next move mo, okay? In the area of your fortune, you have the Five of Swords. Yes, you're gonna win the competition. You're gonna win the argument. You're gonna win the negotiation, like I've said here with the Two of Cups. And then, nakita ko dito, marirealize mo, worth it ang lahat. Lahat ng hirap, lahat ng pagod, lahat ng diskusyon, lahat ng conflict with other people. Na-realize mo lahat ng iniyak mo. Lahat ng mga araw na tinulog, hindi mo tinulog. O mga araw na pagod ka o sa jeep ka na nakatulog. Lahat ng hirap na yon,
masasabi mo sa buhay mo worth it ka because you're gonna win something this week. Winning an argument, winning something. Basta kung ano man po yung panalo na yan, ikaw mararamdaman mo kung ano yung panalo na yan. This week, asahan mo. You're gonna win it. You're gonna win it and you're gonna say worth it ang lahat. Okay? The Five of Swords being clarified by the King of Swords. Yes. Wow, ito talaga bunga ng action mo, bunga ng kalkulado mong pag-action, kalkulado mong pag-strategize sa bagay na ginawa mo tama nakaraang linggo. And you're gonna win, oh. May victory ka na, may Five of Swords ka pa, and then may King of Swords ka pa. Telling you na itong mga bagay na inaksyonan mo, mga bagay na sinimulan mo, mga bagay na I'm hearing disiplina. Dahil sa disiplina mo, dahil sa tiyaga mo at unwavering trust sa skills mo, talaga naman nanalo ka, nagwagi ka. Kahit puyat, kahit pagod, kahit iyak na iyak ka na, kahit sakong-sako ka na, nilaban mo pa rin. And then yun, nanalo ka sa laban na yan. Nakuha mo yung call, nakuha mo yung tawag, nakuha mo yung job, nakuha mo yung pwesto sa palengke, nakuha mo yung negosyong gusto mo, napagtagumpayan mo yung initial week for your soft launch sa negosyo mo. Nakita ko na parang yung commitment na nilaan mo dito, talagang worth it ang lahat, Capricorn. Okay? So, ang pangako sa iyo ng spirit guides mo, dapat, moving forward, stay committed, parindigan mo pa rin, and continue the winning streak. Okay? Napakagandang fortune for you. In the area for divine advice, Capricorn, you have the Seven of Pentacles. Seven of Pentacles here is telling you na parang don't lose focus daw sa ginagawa mo kahit wala pang gumagalaw. Alam mo yun? Yung parang antay ka na antay sa development ng isang bagay, naiinip ka tuloy, nawawalan ka ng pag-asa, dinadown mo ang sarili mo, kina-question mo yung journey, kina-question mo lahat ng step mo, ngayon naiirita ka tuloy, o ngayon parang nahaharangan mo tuloy yung happy energy. Sabi ni Spirit Guides, sa pursuit ng pag-aabang mo sa mga bunga na hinihintay mo sa buhay mo, relax ka lang. Hindi mo pwedeng kailangan tutukan na parang yung tutok na may kasamang irita, yung tutok na parang gusto mo agad-agad makuha agad yung resulta. Minsan, you just have to play the long game and makita yung resulta at the right time. You can't rush things. Okay, Capricorn? That is a very, very valuable lesson and advice from your spirit guides. You cannot rush something good. You cannot rush something big. And you cannot rush something na talaga namang pagkakaloob sa'yo ni God. Everything comes out at the right time. Kaya ngayon, mahalaga, have patience. Focus on the development. Trabaho ka lang ng trabaho. Gawin mo lang ng gawin. Continue cultivating. Continue ka sa paggawa at pagpapagod, paghihirap. And putting all of your effort and love sa ginagawa mo. And at the right time, may kita may matamis na bunga. Okay? Ngayon, panghawakan mo yung gagawin ko lang yung makakaya ko and I will trust God na bibigay niya sa akin at the right time. Okay? The Seven of Pentacles being clarified by the Ace of Swords. Yes, clear mind. Dapat may linaw sa isip mo to na hindi mo kailangang nangamba o hindi mo kailangang mag-worry masyado sa development because development is there. Basta in-actionan mo. Basta nilalaan mo din yung right effort from your part. Okay, Capricorn? Gawin mo lang yung makakaya mo, magsipag ka pa. And then, the victory is here with the Ace of Swords. Mapagkatagumpayan mo rin, makukuha mo rin yung bagay na minimithi mo. Okay? Just wait and have patience. Okay? Ang iyong outcome na very interesting. Ano kaya yan? Pag-usapan natin later. But first, ano yung additional messages sa iyo ng iyong spirit guides for the week of June 9 to 15? Ano yung mga karagdagan nilang dapat mo daw malaman this week? Okay? You have Owl, good advice from a wise person o makakatanggap ka daw ng magandang payo mula sa isang wais na tao sa buhay mo. So, congratulations. Gamitin mo yun, panghawakan mo yun. Baka makatulong sa iyo yun this week. Okay? Younger man, dealings or relationship with a younger man. Pwedeng anak mo to, pamangkin, o kapatid na younger man sa buhay mo na siguro kailangan mong kausapin siya o a concern from that young person na kailangan mong asikasuhin siya. Okay? Tumalon, kinuha ko agad. You have needle and thread. A sincere wish will be granted. Wow! A sincere wish mo daw ngayong linggo will be granted. Congratulations, Capricorn. Another message, you have career o about career siguro ito. A wish about your career will be granted this week. Congratulations. Another message, you have door opportunities are waiting for you. Wow. Magawa ka daw opportunity this week siguro about your career. So congratulations. Success is really in your hands. Okay? Congratulations. Another message we have, well, family wishes come true. Wow, ang dami namang wishes na mangyayari this week para sa pamilya at para sa sarili mo. Sincere wish daw eh. Siguro yung sincere wish mo para sa family mo yan. So congratulations. Another message, wreath, sorrow over a loss. So meron daw
kalungkutan about may nawala ba sa buhay mo this week, Capricorn, o sa pamilya ninyo. So ngayon parang pagkakataon na parang magkaroon kayo ng solid bond. So I wish talaga siguro na magkaroon kayo ng makabante na, makabangon na. There is something talaga na talagang magkakaroon kayo na bagong simula with your family. Makakabangon na kayo from a loss. That's what I'm hearing. Okay? Another message, you have happiness. Yes, makakabangon na from something that you have lost for your family. Dati siguro pera or ari-arian o kaya family member. Now is the right time for you to really find the beauty of something, find the beauty of life, and embrace the happiness. Okay? Another message you have sa ano ba yan? Kaya na pa ako pumipiyok. Sun, happiness, and well-being. Yes, dalawang beses lumabas ang happiness. Congratulations. May kaligayahan ka talaga with victory and sun here. So, this is really a happy week for you. Okay? Another message, pagkwasensyahan nyo na yung piyok ko. I don't know. Hindi ko alam kung bakit ako pumipiyok today. Matanda naman na ako. Hindi na ako nagbibinata. Okay? Another message you have coins, money will be coming to you. Woo, congratulations, happiness galore. Money is here, happiness is here, victory is here. Ito ang area na kailangan pag-focus on this whole week. Capricorn, you have success. I know that there is no greater goal than love. So ngayon, put love in everything that you do and you will be successful. That is something that very, very profound. So pag-usapan natin, ano to outcome mo, nakakaiba? Ano kaya ito? 1, 2, 3, we have, wow, 8 of Wands. Good news coming to you this week. You're on the right track. You're on the right path. Something is coming to you this week that's very, very quick. Good news after good news after good news. Very overwhelming. I'm hearing this is a confirmation na ikaw ang napili, you're on the spotlight, you have gained the position, may promotion, may benefits, may bonus, yung pera darating, yung bayad darating, something good news asahan mo this week and you are on the right path in life and ito yung pagkaloob sa'yo ni God. Wow! 8 of Wands being clarified by the 7 of Pentacles. Dalawang beses ba sa 7? 7 of Pentacles, 7 is luck, swerte. Wow! Swerte mo naman this week. Wow, I'm speechless. I'm speechless with this. 7-7 is card of luck. Yung mga tinanim mo daw, yung mga bunga na hinihintay mo darating daw this week, there is something na pinaggugulan mo na mahabang panahon na tawag dito, pinagtrabahuhan mo o binigyan mo na so much effort, magkakaroon na ng bunga yan. You will, like I've said, you will hear a call or you will hear a good confirmation or resulta mula sa bagay na pinagtrabahuhan mo at ito'y darating sa buhay mo this week that will push you and propel you na mabilisan. Para ang bilis dumating ito, mahugulat ka na lang, nandiyan na pala yung resulta, nandiyan na pala yung product, nandiyan na pala yung swerte, nandiyan na pala yung pera, mahugulat ka na lang and then ito, push. Going forward, you'll be very, very happy. Wow! Isa na to sa mga pinakamaswerte mong readings, Capricorn, from me. Napakaganda, napaka-abundant, napakaswerteng June 9 to 15. So Capricorn, sa akin nakarelate, sa akin nakaresonate, comment down below and that is your June 9 to 15 reading. Thank you again for watching. Hanggang dulo po ha. Maraming salamat. This has been James for James Saro PH. God bless everybody.